Welcome to my channel, The Praying Mom. There is power in your prayer. Bago tayo magpatuloy, kaibigan, I encourage you to like, share, and subscribe to my channel. At kung ikaw ay may mga kabigatan sa buhay, may mga problema ka, at hindi mo alam kung saan ka pupunta, I encourage you, kaibigan, isulat mo lang sa baba ang iyong mga kahilingan at sasamahan kita sa pagdulog sa iyong mga panalangin. Sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan at kakilakilabot, walang tinatangi at hindi nasusuhulan. Deuteronomio, Kabanatang 10, Talatang 17. Sapagkat walang kinikilingan ang Diyos, mga taga-Roma, Kabanatang 2, Talatang 11. Magandang hapon sa lahat ng nakikinig dito sa The Praying Mom. Sa hapong ito, pag-usapan uli natin ang isa pang problema sa loob ng tahanan. Ito ay ang tinatawag nating paboritismo. Lumaki ka ba sa isang tahanan na kung saan mas pinapaboran ng iyong mga magulang ang iyong kapatid kaysa sa iyo? Pakiramdam mo ba na kulang ka sa pansin at sa pagmamahal ng iyong mga magulang? At dahil dito, pakiramdam mo tuloy na hindi ka mahalaga sa kanila at walang pakialam ang mga magulang mo anuman ang pinagdaraanan mo o kung ano ang nararamdaman mo. Kasi kahit kailan, hindi ka nila kinukumusta o pinapansin man lang. O kaya naman kaibigan, isa ka bang magulang at may tinitignan ka sa iyong mga anak, may paborito ka sa kanila? At dahil dito, nagkakaroon tuloy ng pag-aaway, salusan, inggitan ang iyong mga anak at nagkaroon din ng hidwaan ang iyong pamilya. Bakit nga ba ang paboritismo sa pagitan ng mga anak ay nagbubunga ng hidwaan, ng sama ng loob, pagkakampi-kampi at dibisyon sa pamilya? Bakit nga ba na mali na magkaroon ka ng paboritismo sa pagitan ng iyong mga anak? Alam mo ba kaibigan, nakakalungkot isipin, pero bakit ang ibang mga magulang ay may tinitignan o may mga paborito sa kanilang mga anak? Ano-ano ba ang magiging epekto nito sa buhay ng iyong mga anak? Unang-una kaibigan, ang paboritismo ay nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng selusan sa pagitan ng magkakapatid. Sa aklat ng Genesis verse 37, nangyari ito sa mga anak ni Jacob. Dahil si Jacob ay maraming mga anak, paboritong-paborito niya sa lahat ay ang anak niyang si Joseph. Kaya isang araw binigyan niya si Joseph ng napakagandang kapa na may iba't ibang kulay. At dahil dito, nakaramdam ng sama ng loob ang iba pa niyang mga anak. Nagkaroon ito ng emosyonal na epekto sa kanila. Ang pagkainggit nila kay Joseph ay nauwi sa matinding galit. Kaya nga, isang araw nagkasundo ang mga kapatid ni Joseph na ipagbilis si Joseph sa mga taga-Ehipto bilang alipin. Kaya nga, kaibigan, kung isa kang ina, isa kang ama, at marami kang mga anak pero mas pinapaboran mo yung panganay mo o yung bunso mo, kailangan huminto ka muna. Tanungin mo ang sarili mo kaibigan, bakit ko ba ginagawa ito? Diba dapat mahalin ko ng pantay-pantay ang aking mga anak dahil sila ay aking mga dugo at sila ay aking mga laman? Pangalawang dahilan kung bakit ang paboritismo ay hindi maganda. Pangalawa, nagiging sanhi din ito ng pagkakaroon ng mababang pagtingin. Yung mga anak mo na hindi mo pinapaboran, nagiging mababa ang kanilang pagtingin nila sa kanilang mga sarili o tinatawag nating low
self-esteem. Kasi sasabihin nila sa kanilang mga sarili, siguro hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal ng aking nanay o tatay, siguro may problema ako kaya hindi nila ako kayang mahalin. Dahil dito magkakaroon sila ng maling pananaw sa kanilang mga sarili. Magiging mahiyain sila, kimi, walang kibo, at magkakaroon sila ng galit sa mundo. At yung mga anak mo naman na paborito mo, ang mangyayari sila magiging mayabang sila. Aapihin nila yung mga iba nilang kapatid na hindi mo pinapaboran at dahil dito magiging mayabang sila, mapagmataas. At susunod na dahilan kung bakit ang paboritismo ay hindi maganda ay sa paglaki nila, sa paglaki ng mga anak mo at pag nagkaroon sila ng kanya-kanyang pamilya, gagawin din nila ito kasi ito ang nakita nila, ito ang kinalakihan nila. Pag nagkaroon sila ng mga anak, magkakaroon din sila ng paborito. Ganito ang nangyari sa buhay ni Jacob. Kasi nung maliit pa siya, nakikita niya ang nanay niya, paborito siya. Tapos yung tatay niyang si Isaac, paborito naman yung kambal niyang si Esau. Kaya ang nangyari, nagkaroon sila ng dibisyon sa kanilang pamilya at naging malayo ang loob ni Jacob sa kanyang tatay dahil ang paborito niyang anak ay si Esau. Sabi rito sa Genesis 37 verse 11, sabing ganon, namumuhi ang mga kapatid ni Joseph sa kanya dahil siya ang paborito ng tatay nila. At sabi pa sa salita ng Diyos, alam ni Jacob na may paninibugho ang kanyang mga anak kay Joseph pero wala siyang ginawa dito. At dahil sa ginawa niya, hindi niya pinansin ang mga nangyayari sa kanyang mga anak, lumayo ang kanilang loob. Kaibigan, kung isa kang tatay, nanay, o lolo, lola at may paborito ka sa iyong mga apo, sa iyong mga anak, huwag kang manahimik. Kung nakikita mo dahil dito nagiging masama ang relasyon ng magkakapatid ng mga apo mo, huwag kang manahimik. Putulin mo na ang ginagawa mong paboritismo. Huwag kang magkibit balikat lang. Habang buhay ka pa at malakas, ayusin mo ang buhay ng iyong mga anak at ng iyong mga apo. Matuto ka sa buhay ni Jacob. Huwag mong tularan ang kamalian niya. Bilang mga magulang, mahalin natin ang ating mga anak ng pantay-pantay. Iwasan din natin na ikumpara sila sa iba nating mga anak dahil iba-iba ang kanilang mga personalidad at ang kanilang mga kakayahan. Tandaan mo, kaibigan, pinahiram lang ng Diyos sa atin ang ating mga anak. Palakihin natin sila ng tama. At sa mga sandaling ito, kung ikaw ay isang namang anak at umiiyak ka palagi dahil hinahanap mo ang pagmamahal ng nanay at tatay mo pero hindi mo ito makuha dahil nga paborito nila ang kapatid mo, magpakatatag ka sana. Hindi ka man pinapansin o pinapahalagahan ng iyong mga magulang, patuloy mo lang na ipadama sa kanila ang pagmamahal mo. Huwag kang hihinto sa pagsasabing, Ma, Papa, mahal na mahal ko kayo. At alam mo ba, kaibigan, na isang araw hihipuin din ng Diyos ang kanilang mga puso at may isip din nila na anak ka rin pala nila. Ibuhos mo lang sa paanan ng Diyos ang lahat ng mga sakit na tinatago mo dyan sa iyong puso. Ilabas mo lahat-lahat ng iyong mga hinanakit sa Diyos at umiyak ka sa Kanya hanggang sa gumaan ang bigat na meron ka sa puso mo. Sa mga sandaling ito, kaibigan, nais kitang ipanalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, tinataas ko yung mga nanay at mga tatay, mga lolo at lola, na may mga paborito sa kanilang mga anak, sa kanilang mga apo, at dahil dito, nagkakaroon ng selusan ang iba pang mga anak, ang iba pang mga apo. Dalayan ko po, Panginoon, ipakita mo sa kanila na mali ang kanilang mga ginagawa. Ayusin mo po ang kanilang mga relasyon
At turuan mo po sila na mahalin nila ng pantay-pantay ang kanilang mga anak, ang kanilang mga apo. Panginoon, tinataas ko rin ang isang anak na nakikinig sa akin na matagal na po siyang nasasaktan dahil hindi siya pinapahalagahan ng nanay at tatay niya, ng kanyang lolo, ng kanyang lola, dahil hindi siya paborito. Panginoon, binabaliwala siya. Dalangin ko, Lord, yakapin mo ang anak na to. Samahan mo po siya sa kanyang pag-iyak. At dalangin ko na iparanas mo sa kanya na ikaw ang kanyang tatay, ikaw ang kanyang ama, na bagamat nagkulang sa kanya ang kanyang mga magulang, kahit kailan hindi ka nagkukulang ng pagmamahal sa kanya. I pray, Father, na samahan niyo po sila sa mga sandaling ito, nagabayan niyo po sila habang sila ay nagtsatsagang nananalangin sa iyo. Salamat sa iyo, Panginoon. Pinagkakatiwala ko ang araw na to. Purihin ka, luwalatiin ka, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat kaibigan sa pagsama mo dito sa The Praying Mom. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na linggo. At lagi mo sanang tandaan, walang mahirap, walang mabigat na problema kapag kasama mo ang Diyos. Patuloy kang kumatok sa kanyang pintuan, patuloy kang manalangin, at isang araw, tatanggapin mo ang sagot sa iyong panalangin. Salamat muli. May the Lord bless you and keep you safe for the rest of the week. God bless you guys. Amen.